Ang nakaraan. Nang matapos ang pagtitipon ng mga maharlika, ang Crow Mansion ng ating bida ay dinagsa ng napakaraming tao. Ang mga target ng mga ito ay walang iba kundi ang pangpaganda ni Ghislaine, kaya lang dahil hindi na nga makontrol ang napakaraming tao, agad niyang isinara ang gate ng kanilang nasa sakupan. Pagpapatuloy, tumigil ang mga maharlika sa pagtatalo at nagsimulang magbulungan. Ano ba talagang nangyayari dito? Kainis, umuwi na lang muna tayo ngayon at bumalik na lang sa ibang araw. Asahan na talaga sa mga probinsya nung Hilaga, walang modo. Wala talagang pinag-aralan. Kung hindi lang dahil sa Marquess ng Branford, inis na sabi ng mga maharlika na wala nang magawa kundi ang bumalik sa pinanggalingan nila. Ang mga taong kanina'y nagtataas ng espada sa tapat ng tindahan ng ating bida, ay ngayon, na parang walang nangyari, ay mahinahon na nag-uusap tungkol sa kabutihang asal. Ang kanilang mga salita ay tila salamin ng kanilang pagbabalat kayo, naglalaro sa gitna ng katotohanan at kasinungalingan. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang maglaho ang karamihan sa mga tao. Dahil sarado na ang mga pinto at wala nang kausap, wala na silang nagawa kundi umalis. Ang bawat yapak ay tila isang pag-amin sa kanilang pagkatalo, isang paglisan na puno ng pagkainis. Habang unti-unting nananahimik sa labas, mahinang nagtanong si Ghislaine kay Claude. Nakaalis na ba silang lahat? Halos lahat na, Ginoo. Pero anong plano mo ngayon? Kung magbubukas ulit tayo, gugulo lang ulit. Kailangan nating siguraduhin hindi na ito gugulo. Paano, Ginoo? Kailangan nating maghanap ng magiging kinatawan. Sa ganitong sitwasyon, mas mabuting ibenta na lang agad ang lahat at lumipat na. Hindi siya pwedeng habang buhay na manatili sa kabisera. Ang kanyang mga responsibilidad ay higit pa sa pagiging isang simpleng negosyante. Nang makagawa na ng desisyon, buong tapang na humakbang si Ghislaine. Ang kanyang mga yapak ay puno ng determinasyon, tila ba bawat hakbang ay naglalaman ng isang pangako sa kanyang sarili. Nagmamadaling sumunod sa kanya si Claude at nagtanong, hindi ba sinabi mong sayang kung ipapaubaya sa iba? Ang gulo na ito ay dahil pa lang sa simula. Hindi ba't sa loob ng ilang araw ay magiging maayos na rin ang lahat? Gaano katagal iyon? Maliban na lang kung magtatayo tayo ng mga sangay at pamamahalaan ang supply sa buong teritoryo ng kaharian, patuloy na dadagsa ang mga tao dito. Ang mga tinatawag na sikat na samahan ng mga mangangalakal mula sa bawat rehiyon ay nagsisimula ng dumating. Hindi ka makakabalik kaagad sa lupain natin. Oo, hindi ako makakagalaw hanggat hindi nabebenta ang lahat ng paninda. Ang dami ng paninda na inihanda ni Ghislaine ay tinansya niya batay sa kasikatan na nakita niya sa nakaraan niyang buhay. Noon, plano niyang magpatupad ng estratehiyang pangmayaman, na ibebenta lamang sa iilang mayayamang maharlika at unti-unting polalawakan ang benta. Ang bawat piraso ay tila isang obra maestra, na sadyang inukit para sa iilang mapalad na makakatikim nito. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa demand sa isang mamanihaling bilis, nilayo niyang makakuha ng matatag na pinagkukunan ng kita. Gayunpaman, mabilis kumalat ang balita pagkatapos niyang gamutin si Rosalind. Ang mga bulungan ay naging hiyawan, at ang simpleng negosyo ay naging isang pambansang usapan. Ngunit kahit gaano pa kaganda ang takbo ng negosyo, hindi niya pwedeng palampasin ang mas mahahalagang bagay. Nakakainis na kailangan niyang ibahagi kahit kaunti sa kita, ngunit sa sitwasyong ito, mas mabuting magtalaga ng kinatawan. Naintindihan ni Claude ang mga iniisip ni Ghislaine, kaya naman buong tapang siyang nagsabi, kung gayon, ako na ang magpapatuloy at haharapin ang mga bagay-bagay. Ginoo, bumalik na lang kayo sa lupain. Kung iiwanan kitang mag-isa, magiging tamad ka lang, hindi ba? Gusto mong mamatay? Pasensya na. Ang lihim na ambisyon ni Claude ay hinuranggan ng matigas na paninindigan ni Ghislaine. Ang kanyang pag-asa ay tila isang lobong biglang pinutol ang tali na unti-unting bumababa sa lupa. Kung gayon, sino ang iniisip mong pagkakatiwalaan nito? Ang kinatawan ay kailangang sapat na makapangyarihan upang mapamahalaan kahit ang mga maharlika at dalubhasa sa paghawak ng trabaho. Ang bawat salita ay dapat may bigat, at bawat desisyon ay dapat may kinabukasan. Hindi marami ang pagpipilian. Hindi masamang pagpipilian si Countess Aylesbury, pero dahil kaalyado na ako ng pamilya Branford bilang patron, mas mainam na ipaubaya na lang ito sa kanila. Nang walang pag-aalinlangan, nagtungo si Ghislaine sa mansyon ng Marquess ng Branford.
Ang biglaang pagbisita ay nag-iwan sa Marquez ng Branford na hawak ang kanyang sentido, sinusubukang pigilan ang sakit ng ulo. Ang kanyang noo ay nakakunot, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pagdududa. Hindi lang siya dumadaan sa bahay ng kaibigan. Itinago ng Marquez ang kanyang mga iniisip, pinanatili ang kanyang karaniwang walang ekspresyong mukha at nagtanong, "Ano yun?" "Nandito ako para maghatid ng magandang balita." Ito ay isang linya na karaniwang ginagamit ng mga manloloko. Hinunutin ng Marquez ang ating bida ng kanyang mga mata, sinukat si Ghislaine mula ulo hanggang paa. Si Ghislaine, gayunpaman, ay sinalubong ang kanyang tingin ng may kumpiyansa, nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang lihim na kaalaman, na tila ba mayroon siyang hawak na isang kayamanan na hindi alam ng iba. "Sige. Sigurado akong alam mo ang tumataas na kasikatan ng aming mga pampaganda. At ano naman, nais naming ipaubaya sa pamilya Branford ang pagbebenta ng mga pampaganda na ito para sa amin." Hindi na nag-abalang itago ng Marquez ang kanyang pagkalito at muling nagtanong, "Mahusay ang benta nila. Bakit mo nais na ipaubaya ang mga ito?" "Maraming customer para sa aming kasalukuyang lakas tao. Mag-aalok kami sa iyo ng 10% ng kita mula sa benta, at bilang kapalit, nais namin ng pamumuhunan na 300,000 ginto." Napanganga ang Marquez sa pagkadismaya. 300,000 ginto ay isang malaking halaga, sapat upang makabili ng isang maliit na lupain. Para lang banggitin ang napakalaking halaga ng ganito kasimple. Bagaman sikat ang mga pampaganda, ang ipagpalit lamang ang 10% ng mga bahagi para sa 300,000 ginto ay hindi makatwiran. Tila ba'y nagsisimula na naman ang ating bida sa kanyang pangbubudal? Iniisip ba ng batang ito na madali akong maloko dahil sa ilang pabor na ginawa ko sa kanya? Matagal-tagal na rin ang huling naramdaman ng Marquez ang ganitong antas ng pagkabalisa. Sumimangot siya habang tumutugon, "Hindi." Ang mabilis at matatag na pagtanggi ay nagdulot kina Belinda at Claude, na kasama ni Ghislaine, na tumanggo bilang pagsang-ayon. Masyadong nag-isip ang batang Ginoo ngayon. 300,000 ginto. Ang ganoong uri ng pera ay tatagal sa isang tao sa loob ng ilang dekada. Bakit ba laging nag-iisip ng ganito kalaki ang aming Ginoo? Inakala ba niya talagang magiging epektibo iyon? Kahit isang tanga ay hindi papayag sa ganyang kasunduan. Sabi nila Belinda, habang nagsisimulang maging awkward ang kapaligiran, si Rosaline, na buong pagmamalaking itinuturing ang sarili bilang patron ni Ghislaine, ay namagitan. "Ama, sasagutin ko ang kalahati ng pamumuhunan. Mangyaring tanggapin mo. Napakagandang oportunidad nito." Nagulat sa biglaang pahayag, itinaas ng Marquez ang kanyang kilay at nagtanong, "Oportunidad? Anong uri ng oportunidad ang iniisip mo?" "Ang mga pampaganda ay mga produkto na nauubos. Patuloy itong ibebenta ng walang katapusan. Mababawi natin ang pamumuhunan sa huli. At kailan mo iniisip na mababawi natin ang perang iyon? Sa 10% na bahagi, iyan ay 10 ginto lamang. Matapos ibawas ang pamamahala at mga gastos sa pagpapatakbo, wala nang matitira kahit kalahati niyan. Iyan ay dahil sa kasalukuyan ay ibinibenta pa lang natin ang mga ito sa kabisera. Kapag kumalat na ang pangalan ng Deneb sa buong kaharian, mas mabilis nating mababawi ang pamumuhunan kaysa sa tinatansya mo." Hindi ito ganap na mali, ngunit ang pagbuo ng reputasyong iyon at ang pagpapalawak ng mga channel ng benta ay mangangailangan din ng oras at pera. Napailing-iling na lang ang Marquez at sinaway ang kanyang anak. "Iniisip mo ba na ganoon kadali iyan? Ang pagbebenta sa kabisera at ang pagtatayo ng mga sangay sa buong kaharian ay magkaiba. Ako na mismo ang bahala sa pamamahala." Ang kumpiyansang pahayag ni Rosaline ay nagpatigil sandali sa Marquez ng Branford. "Ikaw, Rosaline, kung ipapaubaya mo sa akin, sisiguraduhin kong mababawi natin ang puhunan ng walang problema. Kung mabaigo siyang mag-supply ng mga paninda ng maayos, malaking pagkalugi ang mararanasan natin." Dito, si Ghislaine, na tahimik na nakikinig, ay ngumiti at kumpiyansang nagsalita. "Halika na, kung maganda ang benta ng mga produkto, maganda rin iyon para sa akin. Sa tingin mo ba talaga ay guguluhin ko iyon? Hindi na kailangang mag-alala ng ganoon kalaki." Masiglang sinuportahan siya ni Rosaline. "Tama, hindi ganoon ang uri ng tao si Baron Fenris. Nakita mo na mismo iyan hanggang ngayon, hindi ba?
Sinubukan ni Ghislaine na panatilihin ang kanyang distansya mula kay Rosalind, ngunit kung aktibo siyang susuportahan ng babae, nagbago ang sitwasyon. Gayunpaman, plano ko namang unti-unting magtayo ng mga sangay kapag mayroon na akong mga mapagkukunan sa ibang pagkakataon. Kung tutulungan ako ni Binibining Rosalind, mabilis itong magtatatag ng isang matatag na pundasyon. Ito ay magiging isang malaking benepisyo para sa pamilya Branford. Dahil sa dalawa na determinado sa kanilang layunin, medyo nabalisa ang Marquess ng Branford at umatras ng isang hakbang. Kung siya man ay umatras o hindi, mas matapang pang nagpatuloy si Rosalind. Pag-isipan mo, ito rin ay isang pagkakataon upang mapahusay ang impluwensya ng ating pamilya. Ibig sabihin nito, bawat maharlika na nagnanais ng produktong ito ay makukuha lamang ito sa pamamagitan natin. May punto siya. Ang pagmomonopoly ng isang produkto ay isang anyo ng kapangyarihan. Lalo na kung ang produkto ay naging isang sensational na hit, ang kapangyarihan na nagmumula rito ay lumalaki ng proporsiyonal. Ang Marquess ng Branford, na sandaling natinag sa kung gaano ito makatwiran, ay mabilis na umiling. Hindi, walang saysay na gumastos ng 300,000 ginto at gawin ang trabaho para lamang sa ganoong uri ng kita. Hindi ako tanga. Ito ay lohikal lamang na kung mag-i-invest ka, dapat kang tumanggap ng bahagi bilang kapalit. Ngunit gawin din ang trabaho bukod pa rito. Ito ay walang pinagkaiba sa paghiling sa kanya na magtrabaho ng libre. Anong uri ng investor ang tatanggap ng ganyang hanggal na panukala? Nararamdaman na malapit na namang tumanggi ang Marquess, sumulyap si Rosalind kay Ghislaine at mabilis na nagpatuloy. Pag-isipan mo, isipin mo ang mga sangay na nakakalat sa buong kaharian, na may bandila ng pamilya Branford na lumilipad sa bawat isa. Hindi ito magiging pagkalugi para sa ating pamilya. Mabilis nating mababawi ang puhunan, at pagkatapos nito, puro kita na lang. Ipaubaya mo sa akin. Nang makita ang hindi karaniwang desperadong pagsisikap ni Rosalind na kumbonsihin siya, ang ekspresyon ng Marquess ng Branford ay naging kainahinala. Bakit siya napaka-aktibo? Baka natinag siya sa walang kwentang sinabi ng hanggal. Na iyon, biglang may naisip ang Marquess ng Branford, itinuro si Rosalind at nagsalita. Malapit na ang iyong kasal. Wala kang luho na magsimula ng iba. Si Rosalind, na parabang inaasahan na niya ang kanyang sasabihin, ay nagpatuloy ng walang pag-aalinlangan. Ngayong magaling na ako, kailangan pa ba talagang magpakasal ako sa ganyang pamilya? Mayroong mas magagandang pagpipilian na available. Hindi ba't parang nasasayang lang? Ang tingin ng Marquess ng Branford ay bahagyang nag-alinlangan. Ngayong gumaling na siya mula sa kanyang sakit at unti-unti nang bumabalik sa kanyang dating sarili, parang nasasayang nga na ipapadala siya sa pamilyang iyon. Nang makita ito, na-realize ni Rosalind na ito ang perpektong sandali upang magpatuloy. Ang kanyang ama ay hindi ang uri ng tao na mag-aalangan ng ganoon sa karamihan ng mga bagay. Napamahalaan ko na ang iba't ibang organisasyon noon, kaya sigurado akong makakagawa ako ng pera. Alam mo yan, ama. Ipaubaya mo sa akin. Sisiguraduhin kong mararamdaman mo na ang 300,000 ginto ay isang napakagandang deal. Hindi masalungat ng Marquess ng Branford ang mga salita ni Rosalind. Sa katunayan, ang galing sa negosyo ni Rosalind ay higit pa sa kanya. Bago siya magkasakit, sabay-sabay niyang pinatakbo ang maraming organisasyon ng walang reklamo at hindi kailanman nalugi. Ito ay isang bagay na maaari niyang pagkatiwalaan sa kanya. Parang makatwiran, pero may kakaiba pa rin. Sumulyap ang Marquess ng Branford kay Ghislaine. Simula nang hilingin ng taong iyon na maging guarantor niya, hindi na niya maiwasan ang pakiramdam na ginagamit siya. Nagsalita si Ghislaine nang may kumpiyansang hangin. Sa mahabang panahon, ako ang malulugi. Ibinibenta ko ito ng mura ngayon dahil kailangan ko ng pera at ang pamamahala dito ay isang pabigat. Ang mga pagkakataon na tulad nito, hindi ito madalas dumating. Ito ay isang kahangahangang kasanayan, ang magbigay ng mga linya na angkop para sa isang manloloko ng may ganoong katapangan. Bahagyang kumunat ang noo ng Marquess ng Branford. Gayunpaman, hindi ba't masyadong mataas ang halaga? Ama, biglang binuksan ni Rosalind ang kanyang pamaypay, tinakpan ang kanyang mukha dito habang tinatitigan ang Marquess ng Branford sa pamamagitan lamang ng kanyang mga mata. Bakit ka kumikilos ng hindi tulad ng sarili mo? Ito ay isang pagkakataon upang dagdagan ang impluwensya ng pamilya at kumita.
Alam mo ang halaga nito ng mas mahusay kaysa sinuman. Sabi ni Rosalind, anong ibig mong sabihin na hindi ako tulad ng sarili ko? Ang pagbebenta ba ng mga pampaganda ay dapat na maging bagay ko ngayon? Naramdaman ng Marquess ng Branford ang isang kakaibang pakiramdam ng kawalan ng katarungan. Bakit ako, nakikinig dito? Bakit ako, biglang nagbebenta ng mga pampaganda? Bakit ako, dapat magbigay sa kanya ng pera? Sa totoo lang, alam niyang tama si Rosalind. Iyon ang problema. Alam niyang may halaga ang proyekto, at iyon ang dahilan kung bakit siya nag-aalangan. Ito ay isang bagay na sulit gawin, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ito nagpapabigat sa kanyang tiyan. May nararamdaman siyang mali rito, na hindi niya maipaliwanag. Hinawakan ng Marquess ng Branford ang kanyang nananakit na ulo at ipinikit ang kanyang mga mata. Simula nang lumitaw si Ghislaine, ang lahat ay tila nagiging masama, sabi ng Marquess sa sarili, na para bang sinula nang makilala niya ang ating bida, ay parang laging mabigat na lang ang kanyang balikat. Hiniling niya na maging kanyang tagapagtanggol, at sa ilalim ng pagkukunwari na iyon, kinuha ang lahat ng suporta. Ngayon ay gusto niya na magbenta siya ng mga pampaganda para sa kanya at, bilang kapalit, ilabas ang mga pondo. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ako nakakaramdam ng sakit. Kung iisipin, nakukuha ng taong iyon ang lahat ng gusto niya. Ang mukha ng Marquess ng Branford ay nagpakita ng mga palatandaan ng matinding paghihirap. Pinapanood ito, mahigpit na kinuyam nina Belinda at Claude ang kanilang mga kamao. Ang makita ang Marquess ng Branford na nag-aalangan ng ganoon. Siya ba talaga ay nag-aalangan sa panukala ng batang Ginoo? Seryoso, iyan ba talaga ang Marquess ng Branford? Maaari ba talaga siyang makumbinsi? Sana, iyon ay magiging kahanga-hanga. Ibig sabihin nito ay mas kaunting trabaho para sa amin. Habang nakikipagbuno ang Marquess ng Branford sa kanyang desisyon, na hindi makarating sa isang conclusion, nagpa siya si Ghislaine na ilabas ang kanyang trump card. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumaibot, tila ba mayroon siyang hawak na isang lihim na sandata na handa niyang gamitin. Dahil tumatanggi ang mahal na Marquess, sa tingin ko'y kailangan kong lapitan ang pamilya ni Conde Aylesbury. Malugod nilang tatanggapin iyan. Huwag mong sabihing nag-alala ka sa huli. Nakangiting banta ni Ghislaine, ang kanyang boses ay tila isang matalas na dulo ng espada na handang sumundot sa balat ng isang leon. Kinuskos ng Marquess ng Branford ang kanyang noo. Ang sakit ng ulo niya ay tila isang malakas na pulso na kumakalat sa buong bahagi ng kanyang pag-iisip. Itong nakakainis na taong ito. Sabi ng Marquess na talagang nasa sagad na ng ating bida ang PC ng kanyang pasensya. Hindi si Ghislaine ang isang taong madali niyang mababaliwala, dahil mas higit pa siyang may kakayahang gawin ang ganoong banta. Alam ng Marquess na hindi ito simpleng pagmamayabang, kundi isang seryosong babala na may bigat ng 1,000 bato. Sinuportahan din ni Rosalind ang pahayag ni Ghislaine. Ang kanyang mga mata ay nanunubok, na tila nagpapahiwatig na mayroon siyang kaalaman na hindi alam ng kanyang ama. Kung mangyayari iyan, ang bandila ng pamilya ni Conde Aylesbury ang lilipad sa buong kaharian. Pagmamalaki nila na ang oportunidad na dumating mismo sa ating pintuan ay basta na lamang natin itinatapon. Talaga, anong uri ng kahihiyan iyan? Kailangan mong isipin ang karangalan ng pamilya, ama. Nararamdaman na nag-aalangan ang Marquess ng Branford, hindi tumigil ang dalawa. Dahil lang ikaw ang tagapagtanggol, ama, kaya sa atin unang lumapit ang Baron. Hindi ba't nakikita mo iyon? Tama, nais kong ialok ang pagkakataong ito sa iyo muna, Marquess. Natutuwa akong naiintindihan ng batang binibini ang aking katapatan. Ama, tanggapin mo na agad. Pagpupumilit ni Rosalind sa kanyang ama. Marquess, wala nang ibang pagkakataon na tulad nito. Unti-unting namula ang mukha ng Marquess ng Branford, at sa huli, sumabog na lamang siya sa galit at nagsimulang sumigaw. Tumahimik. Bakit ba ang dami ninyong sinasabi? Sa kanyang malakas na ugong, agad na tumahimik sina Ghislaine at Rosalind. Ang bawat salita ay tila isang malaking pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Bihirang itaas ng Marquess ng Branford ang kanyang boses ng ganito. Ang itulak pa siya ng mas malalim sa puntong ito ay magiging malaking pagkakamali lamang. Bumantong hininga siya, tumayo ang Marquess at nagsalita kay Rosalind. Gawin mo ang sa tingin mo ay nararapat. Ngunit kung may anumang magiging problema,
Aayusin ko ang iyong kasal bago ka pa tumanda. Ito ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo. Naiintindihan ko. Ipinagpag ni Rosalyn ang kanyang pamaypay at malapad na ngumiti. Ang kanyang ngiti ay tila isang tagumpay na nakamit sa wakas. Dahil bukod sa siya na ang mamamahala sa mga pangpaganda ng ating bida, ay makakatakas pa ito ngayon sa nakatakda niyang kasal. Sa pagtulak niya, ang resulta ay halos na isakatuparan na. Binalingan ng Marquess ng Brantford si Ghislaine at mariing binigyang diin. Ipagpapalagay ko na kailangan mo ito dahil nangangailangan ka ng pera ngayon. Kung maglalaro ka ng anumang panloloko o magdulot ng pagkalugi sa pamilya Marquess, hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Mangyaring huwag kayong mag-alala, pangangasiwaan ko ito ng maayos, sagot naman ng ating bida. Magpapahinga na ako ngayon, kaya kayong dalawa na ang bahala sa natitira. Tumalikod ang Marquess ng Brantford at lumabas. Kahit na ginawa niya ang desisyon mismo, hindi pa rin niya maalis ang pakiramdam ng pagdaramdam. Pakiramdam ko pa rin ay niloko ako ng batang iyon, ang sakit ng ulo ko ngayon. Hindi ko na dapat isipin pa ito. Minasahin niya ang kanyang sentido at muling bumantong hininga. Mukhang mararamdaman niya ang ganitong pakiramdam ng pagkabigo sa loob ng ilang araw. Habang siya'y naglalakad palayo, tahimik na nagdiwang sina Belinda at Claude. Puno ng tuwa, tumalon-talon ang dalawa, at ang kanilang mga balikat ay nagkabanggaan. Ano ito? Hindi ka ba aalis? Bakit ka nakakapit? Ako ang mas nasasaktan dito. Nagtinginan ang dalawa ng nagulat, at umungol sa pagkadismaya. Si Gillian, na tahimik para kay Ghislaine mula sa likuran, ay napailing at hinawakan ang parehong balikat ng mga ito, sa pilitan silang pinaghiwalay. Pagkatapos umalis ng Marquess ng Brantford, at nang sigurado na silang hindi na siya babalik, sa wakas ay bumantong hininga sina Ghislaine at Rosalyn. Binalingan ni Ghislaine si Rosalyn nang may ngiti sa kanyang mga labi. Salamat sa iyo, naging maayos ang lahat. Nagkibit balikat si Rosalyn at sumagot. May sarili rin akong dahilan, alam mo yon. Kung gayon, aasahan kita mula ngayon. Walang magiging problema sa supply ng produkto, hindi ba? Oo, tataasan ko ang mga pasilidad sa sandaling makabalik ako. Mabuti, hindi ko alam kung bakit bigla kang nangailangan ng ganoong kalaking halaga, pero biglang tumigil si Rosalyn sa gitna ng kanyang pangungusap, may isang ideya na biglang pumasok sa kanyang isipan. Maingat niyang sinuri ang mukha ni Ghislaine bago nagtanong nang may pag-iingat. Hindi ka naman may sakit o ano, hindi ba? Tulad ng nakatanggap ng terminal na diagnosis at nagpaplano na gastusin ang lahat ng iyong pera bago ka mamatay o ano? Sumagot si Ghislaine, ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita kung gaano kaangal ang ideya na sinabi ni Rosalyn. Malusog ako. Gets. Nais ko lang magtanong, kung sakali lang. Bumantong hininga si Ghislaine. Gaya ng inaasahan mula sa anak ng Marquess ng Brantford, ang kanyang mga hinala ay walang hangganan. Gayunpaman, sa sandaling makagawa siya ng desisyon, ang lakas ni Rosalyn ay nasa pagtulak ng pasulong ng walang pag-aalinlangan. Agad na gumawa ang dalawa ng isang kontrata. Matapos pirmahan ang kanyang pangalan sa ilalim ng kay Ghislaine, malawak siyang ngumiti. Natutuwa akong matulungan ka ng ganito. Magtulungan tayo ng maayos mula ngayon. Salamat. Nakakapanatag ng loob na maging sponsor kita. Ang pasasalamat na ipinahayag niya noon ay isang formalidad lamang, ngunit ngayon ay taos-puso na ito. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Ghislaine na makukuha niya ang malaking halaga na 300,000 ginto. Noon, plano niyang magsimula sa isang mataas na numero at pagkatapos ay ayusin ito, sa pamamagitan ng pagtaas ng mga bahagi na ililipat o pagbaba ng halaga ng pamumuhunan sa pamamagitan ng negosasyon. Ngunit salamat sa pakikialam ni Rosalyn, ang mga bagay-bagay ay naging mas maayos kaysa sa kanyang inaasahan. Ito ang pinakamagandang resulta. Higit pa sa aking inaasahan. Ito ay dapat na higit pa sa sapat sa ngayon. Ngayong magkasama na sila sa negosyo, wala nang magagawa ang pamilya ng Marquess kundi bigyang pansin siya ng mas malaki. At bukod pa rito, isang 300,000 ginto ang napunta sa kanyang kamay. Sa halagang ito, maaari niyang mapabilis ang kanyang susunod na mga plano ng malaki. Pinigil ni Ghislaine ang ngiti na nagbabantang kumalat sa kanyang mukha, at inabot ang kamay ni Rosalyn at nakipagkamay.
Mabilis na kumalat sa buong kabisera ang balita tungkol sa pagpapatuloy ng pagbebenta ng mga pampaganda. Sa araw na muling nagsimula ang benta, dumating ang mga maharlika na may kasamang mga sundalo, na mukhang mapagmataas at determinado. Sa pagkakataong ito, hindi ako aalis ng walang dala. Ako ang unang papasok. Umalis kayo sa daan. Kami ang unang papasok. Huwag kayong magpabaliwala. Puwersahin ninyo ang inyong sarili na makapasok. Ang mga mapagmataas na maharlika, na natuto mula sa kanilang nakaraang kabiguan, ay nagpakatatag sa pagkakataong ito. Hindi na lang ito tungkol sa pagkuha ng mga pampaganda, ito ay naging isang usapin ng karangalan para sa mga maharlika. Ang mga sundalo na dinala ng bawat maharlika ay nagtutulakan laban sa pangunahing gate, nagtutulakan at nag-aagawan sa isa't isa. Ito ay isang tanawin na nagpapaalala ng isang pagkubkob. Sa dami ng tao na nagtutulakan laban dito, ang gate ng mansyon ay hindi na makatiis at sa wakas ay bumagsak. Bukas na ang gate. Pumasok na kayo. Pumasok kayo bago ang lalaking iyon. Hindi ko kayo patatawarin kung mahuli kayo. Magmadali kayo at itulak ninyo sila. Habang sila'y nagsisidagsaan sa maluwag na hardin, nagsimula silang mag-away-away. Hanggat hindi nila hinahawakan si Baron Fenris, wala silang nakikitang problema. Sa totoo lang, naniniwala ang mga maharlika na walang isyu sa pakikipag-away at pagpapalakas sa isa't isa upang maging unang makabili. Ang hardin ay mabilis na naging isang malaking larangan ng digmaan. Huwag mo akong tapakan. Iwanan mo na lang sila at tumakbo. Pumunta ka muna sa mansyon. Unahin ninyo ang mga lalaking iyan. Pinanood ni Ghislaine at ng kanyang mga kasama mula sa malayo. Walang paraan na makokontrol nila ang mga mapagmataas at baliw na maharlika ng sila lang. Kung susubukan nilang mamagitan, sila'y medadami lamang sa kaguluhan, na magpapagulo pa sa sitwasyon. Si Ghislaine, nang may ngiti, ay bumaling kay Rosaline na nasa tabi niya at nagsabi, "Kung gayon, ipapaubaya ko na sa iyo, binibini." Naiintindihan ko. Itinaas ni Rosaline ang kanyang baba nang may pagmamalaki at naglakad patungo sa nag-aaway na karamihan. Ang mga taong abala sa paghagis ng suntok ay nakaramdam ng isang kakaibang lamig at dahan-daang nagsimulang tumigil sa pakikipag-away isa-isa. Nang bumalik ang kanilang katinuan, na-realize nila na napapalibutan na sila ng mga sundalo na may dalang mga sandata. Ano ito? Mga sundalo ba ni Baron Fenris ang mga iyan? Kailan pa sila nagdala ng ganoong kalaking puwersa? Ang mga naguguluhang maharlika ay nanlaki ang kanilang mga mata nang makita ang babaeng nakatayo sa harap ng mga sundalo. Hindi kaya, Rosaline Branford. Bakit nandito ang anak ng Marquess ng Branford? Ang kasabikan ay namatay, pinalitan ng pagkalito at pagkabalisa, at napansin ng mga maharlika ang sagisag sa armor ng mga sundalo. Hindi ba tiyan ang sagisag ng Marquess ng Branford? Nang may mga naguguluhang ekspresyon, tinitigan ng mga maharlika si Rosaline. Nagsalita siya ng may kalmado at walang ekspresyong tono, tulad ng kanyang ama. Sa utos ni Baron Fenris, ang Marquess ng Branford ang mamamahala sa lugar na ito simula ngayon. Sa mga salitang iyon, namutla ang mukha ng mga maharlika. Para bang inatake nila ang sambahayan ng Marquess ng Branford sa pamamagitan ng pagdala ng mga sundalo sa lugar na ito. Tiningnan ni Rosaline ang nag-aalangang karamihan at nagsabi, "Mukhang kumilos kayo nang hindi alam ang mga nangyayari sa pagkakataong ito, kaya palalampasin ko na. Ngunit magiging problema kung mangyayari ito ulit. Lahat, sumunod sa ayos." Agad na hamupa ang gulo. Gaano man kakilos ang mga maharlika sa kanilang sariling kagustuhan, hindi nila pwedeng baliwalain si Rosaline, o ang Marquess ng Branford na nasa likuran niya. Habang nananahimik ang kapaligiran, nagsimulang sumulyap ang mga maharlika sa mukha ni Rosaline. Ang ilan ay nakita na siya sa mga salusalo, ngunit marami sa kanila ang nakarinig lamang ng mga alingaw-ngaw at hindi pa siya nakikita ng malapitan. Ang kanyang balat ay malinaw at nagniningning. Mahirap paniwalaan na dati namuhay siya ng sarado dahil sa isang sakit sa balat. Totoo, talagang gumaling na siya ng lubusan. Isang maharlika na galing sa probinsya ang buong tapang na nagtanong sa kanya. Alam niyang medyo bastos ito, ngunit nangingibabaw ang kanyang pagkamausisa. Totoong gumaling ba ang iyong sakit dahil sa mga pampaganda na iyan? Sa kabutihang palad, hindi nagalit si Rosaline. Sa halip, nagbigay siya ng isang malumanay na ngiti at sumagot. Oo, tama iyan.
Habang tinulungan ako ni Baron Fenris na gamutin ako, malaking bahagi ang ginampanan ng mga pampaganda na ito. Iyan ang dahilan kung bakit nagpasya ang pamilya ng Marquez na pamahalaan ang kanilang distribusyon. Hindi naman talaga ito kasinungalingan, sa huli, ang pagiging epektibo ng produkto ay napatunayan. Nang marinig ang tugon ni Rosalyn, ang mga maharlika ay nagkaroon ng mga ekspresyon na puno ng pagpaplano. Sa nakikitang patunay sa harap nila at sa pag-endorso ng Marquez ng Branford, tumaas ng husto ang kanilang tiwala sa produkto. Mahal, ngunit dapat akong bumili ng marami habang kaya ko pa. Dapat kumuha ako para sa asawa ko. Sikat na sikat ito kaya sino ang nakakaalam kung kailan ito mauubos. Maaari akong bumili ng mas marami ngayon at ibenta ito sa mas mataas na presyo mamaya. Kung gagamitin ko iyan, magiging mas gwapo ako, hindi ba? Ipinakalat ni Rosalyn ang kanyang pamaypay ng malawak at nagsalita ng mahina. Kung gayon, hindi ba dapat kayong lahat ay pumila? Sa isang pangungusap lamang na iyon, isang nakakatuwang tanawin ang naganap habang mabilis na pumila ang mga maharlika. Ito ay tumagal ng ilang oras, ngunit ang lahat ay maayos na naghintay sa kanilang turn upang bumili ng mga pampaganda. Kung isa sa alang-alang ang malaking karamihan, at sa mismong pag-step in ni Rosalyn, ang benta sa unang araw ay napakalaki. Si Rosalyn, na nasa masayang mood, ay malapad na ngumiti at nagsalita ng may kabaitan. Maraming stock kaya hindi kailangang mag-away upang maging una. Mangyaring patuloy na pumila ng ganito sa hinaharap. Gayunpaman, sa mga sundalo ng Marquez ng Branford na nagbabantay, walang pagkakataon na magkakaroon ng anumang kaguluhan. Bilang resulta, hindi na kailangang mag-abalang lumabas ang mga maharlika upang pumila. Ang mga ayaw pumila ay nagsimulang magpadala ng kanilang mga utusan sa halip, at bumalik sa karaniwang katahimikan ang Crow Mansion. Wow! Tahimik na ang mansyon ngayon, pero ang benta ng mga pampaganda ay parang baliw, bulong ni Claude sa pagkamangha. Tumango si Ghislaine, na mukhang nabawasan ang pag-aalala. Kahit na kailangan niyang isuko ang ilang bahagi, nagawa niyang makuha ang pera na kailangan niya at ipinasa ang mga nakakainis na gawain. Bukod pa rito, mukhang determinado si Rosalyn, at inialay niya ang kanyang sarili sa pagpapalaganap at pagbebenta ng mga pampaganda. Kahit na nais niyang mabilis na mabawi ang kanyang pamumuhunan o makuha ang pagsang-ayon ng kanyang ama, sa alinmang paraan, ibig sabihin din ito na ang ibang mga negosyo ay mag-aalangan na makialam. Tulad ng mga nagdulot ng gulo sa mansyon ni Ghislaine sa kabila ng pag-alam na ang Marquez ng Branford ay kanyang tagapagtanggol, tiyak na may iba pang naglalaway sa mga pampaganda ng may kasakiman. Kung sila ay baliw sa pera, marahil ay nagpaplano pa rin sila kung paano ito maaagaw, ngunit hanggat matatag na nakatayo si Rosalyn, magiging mahirap para sa kanila na kumilos ng walang pag-iingat. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal ito tatagal dahil sa Duke ng Delphine, ngunit iyon ay problema para sa ibang pagkakataon. Bagaman ito ay isang biglaang pagbabago sa mga plano, ang mga bagay-bagay ay naging mas mahusay sa maraming paraan. Ngayon, ang natitira na lang ay ang bumalik sa bahay ng may kapayapaan sa isipan. Umuwi na tayo, bibili tayo ng mga materyales na kailangan para sa lupain sa daan, kaya maghanda ng listahan. Naiintindihan ko. Habang nag-aayos sina Claude at ang mga malalapit na katulong at naghahanda na umalis, nagpaalam si Ghislaine sa ilan sa mga maimpluwensyang maharlika sa kabisera. Ang huli niyang pagbisita ay sa pamilya ng Marquez ng Branford, kung saan siya nakatanggap ng ilang magandang balita. Salamat sa lahat ng tulong ninyo. Babalik na ako sa lupain ngayon. Gaya ng ipinangako, ang unang suporta para sa fair diem ay inihanda na, kaya paano kung umalis na tayo ng magkasama? Ganoon ba? Kung gayon, sasama na ako. Ang paglalakbay kasama ang mga tropa ng suporta ay magpapabagal sa kanila, ngunit hindi mahalaga. Ang makapag-obserba mismo kung paano ipinamahagi ang mga supply ay nangangahulugang ang mga bagay-bagay ay magiging mas mahusay pa. Naghintay sila sa labas ng mga gate ng lungsod, kaya maaari na tayong umalis ng magkasama. Ang pamilya ng hari at iba't ibang mga bahay ay nagpadala ng mga sundalo, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa escort. Maraming salamat sa inyong konsiderasyon. Bahagyang yumuko si Ghislaine bilang pagpapahalaga. Ang pagtanggap ng suporta ay tiyak na kapakipakinabang, ngunit dahil ito ay isang kaayusan na nakahanay sa mga interes ng parehong partido,
hindi na kailangang magpakumbaba ng labis sa pasasalamat. Sa paglabas nila sa lungsod, isang walang katapusang linya ng mga karwahe na puno ng mga suplay ang nag-unat sa harap nila. Ang tanawin ng hindi mabilang na mga probisyon, kabayo, at kagamitan sa militar na pumupuno sa mga karwahe ay nagdulot ng paghanga sa mga malalapit na katulong ni Ghislaine. Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat.